Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 501 hanggang Kabanata 510. Kabanata 501. Pagkatapos ng laban na ito, uupo muli si Sam sa stand na iyon sa loob ng isa pang linggo. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya mananatiling walang ginagawa. Nagpaplano siya ng malaki para sa kanyang susunod na laban. Sa panahon ngayon, naging karaniwan na ang mga laban ng maraming kalaban, at mahihirapan siyang makakuha ng atensyon sa kanila kung ipagpapatuloy niya lang ang mga ganitong uri ng laban, kahit na nagawa niyang makakuha ng mas maraming madla. Kaya sinusubukan ni Sam na gawing espesyal muli ang kanyang sarili, at nasa tindahan siya ng arena at nakikipag-usap sa tindero. Iniipon niya ang pera mula sa pagtaya at ilang pera mula sa nakaraang bonus para dito. Kasalukuyang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, at nasa dulo na sila ng pakikipag-ayos. Sigurado ka bang gustong gastusin ang lahat ng iyong pera ng ganito? Ano ang layunin mo? Sa puntong ito, hindi na ito para sa kasikatan at kaluwalhatian. Tanong ng tindero sa mahinahong tono. Bago ko sagutin yan, pwede ba kitang tanungin? Bakit iba ang kulay ng iyong kaliskis sa iba? Hindi inaasahan ng tindero ang ganitong tanong pero masyado na siyang sanay sa pakikipag-usap kay Sam sa mga nakaraang araw at hindi niya nahirapang sagutin ang tanong. Hindi ako nagmula sa rehiyong ito. Galing ako sa ibang bansa. Tumawid ako sa hangganan at pumunta rito kasama ang aking kapatid. Siyempre, nagmula kami sa isang magiliw na bansa at pinapayagan pa rin ang ganitong uri ng immigration. Makakakita ka ng maraming taong tulad ko sa iba't ibang lungsod ng bansa. Biro na lang na makakita ng isang tao sa Imperial Capital. Naintindihan siya ni Sam, at magtatanong pa sana siya, pero nagambala siya. Ngayon, ikaw na ang sisigot. Pwede ba akong magtiwala sa iyo? Tanong ni Sam sa halip na sumagot ng direkta. Depende sa iyong puso. Huwag mo akong tanungin. Sa katunayan, huwag mong itanong ang tanong na ito sa kahit sino. Sige, makikipagsapalaran ako. Gusto ko lang makaalis dito. Makaalis dito. Mula sa arena. Ano? Sa tingin mo ba gusto kong magtanghal na parang nakakulong na hayop? Gusto ko ang labanan at gusto kong kumita ng pera, pero hindi sa ganitong paraan. Dapat mong nakita ang aking posisyon sa aking lugar. Doon bawat segundong ginugugol ko ay kumikita ako ng pera, at bawat laban ko ay isusulat na sa kasaysayan. Pero dito, nagtatrabaho ako na parang nakakulong na hayop. Nang marinig ito ng tindero, tiningnan niya si Sam saglit at sinabi na may blankong mukha. Kung gusto mong makaalis dito, sabihin mo lang. Bakit ka nagsasalita ng maraming kalokohan? Lugar na bawat laban mo ay gumagawa ng kasaysayan at bawat segundong ginugugol ay kumikita ka ng pera. Alam mo ba kung magkano dapat ang kinita mo sa panahong iyon? Sa tingin mo ba may ganoong lugar sa buong planeta na ito? Sa totoo lang, mayroon, pero kailangan mong maging prinsipe ng lugar na iyon para magkaroon ng ganoong katayuan, pero hindi ka mukhang ganon. Nakakainis, totoo pala. Sabi ng kapatid ko, gustong magyabang ng mga tao. Hindi ko inaasahan na magiging totoo iyon. Alam kong hindi mo ako paniniwalaan. Pero gusto ko talagang makaalis sa lugar na ito, at kaya ko ginagawa ang lahat ng planong ito. Gawin mo ang gusto mong gawin. Aayusin ko ito pagkatapos makipag-usap kay Faiday at Rana. Huwag ka nang mag-abala, pupunta sila sa iyo. Nakasulat na ako ng panukala sa kanila. Panukala? Oo. Hindi mo siguro alam, pero ang mga panukala ang bagong trend sa arena. Bawat mandirigma ay sumusulat ng isang panukala, o mas parang isang kahilingan dahil sinusubukan nila ang kanilang makakaya para makakuha ng mas magandang laban at mas maraming pera para lumago sila ng mas mabilis at dagdagan ang kanilang mga ranggo. Siyempre, ako ang nagsimula ng trend na ito. Nakakainis, bakit ka nasaan-saan? Ikaw ba ang boss ng arena, o si Rana? Gumagawa ka ng mga alon saan ka man magpunta. Haha, hindi ba sinabi ko na sa iyo? Gusto kong makaalis sa lugar na ito, kaya kailangan kong gumawa ng espesyal na impact. Gayunpaman, kailangan ko nang umalis. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may pagkakataon dadalhin kita sa lugar ko, at makikita mo ang aking kaluwalhatian gamit ang iyong mga mata. Oo. Bibisitahin kita sa iyong mga panaginip kung ganon. Dahil doon, umalis si Sam at hindi na nag-abala pang makipagtalo. Tungkol sa kung bakit kumikilos si Sam na parang isang braggart, gusto lang niyang maranasang maging isa, at dapat niyang sabihin na nakaka-addict ito. Sa una, gusto niyang magpanggap at alam niyang wala siyang maraming obligasyon na kailangan niyang sundin sa lugar na ito, at walang masyadong responsibilidad, magagawa niyang maging walang pag-aalala. Ang tindahan lang ang hindi nagpakita ng anumang galit kay Sam. Sa katunayan, hindi niya ipinakita ito sa anumang tao.
Pareho ang trato niya sa mga naga at sa mga tao. Sa mas maraming pag-uusap, nalaman ni Sam na medyo magaling ang lalaking ito sa pagmimina sa mundong ito at nakapagmina na siya ng halos lahat ng uri ng mahahalagang materyales. Mula sa normal na pagmimina ng bato ng espiritu hanggang sa paghuhukay ng mga nawawalang nakalibing na lungsod at libingan, nagawa na niya ang lahat ng ito sa lahat ng uri ng kapaligiran. Lumabas ang impormasyong ito pagkatapos magpainom si Sam sa kanya at nagsimula ang pag-uusap sa mga metal sa katalogo. Kaya naman inalok ni Sam na bisitahin ang kanyang lugar. Magagamit niya ang isang tao ng ganoong kadalubhasaan. Sa kasalukuyan, hindi ganoon kasaganya ang larangan ng pagmimina sa kanyang planeta, ilang kaalaman lang ang ibinigay niya sa dimension. Masyado pang basic, hindi kayang maintindihan o ipatupad ng mga tao sa paaralan ang mga bagay na ito, pero iba ang tindero. Maraming tao ang hindi siguro nakakaalam, pero nakita ni Sam na isa siyang consummate realm cultivator at yun ang pinaka-conservative. Walang makakakita ng mga alon ng enerhiya o anumang uri ng pressure, mas kapanipaniwala na sabihing isa lang siyang simpleng naga na walang paglilinang, pero nang gamitin ni Sam ang kanyang pamamaraan sa mata, may iba siyang nakita. Hindi lang niya nakita ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, kundi nakita rin niya ang isang hindi nakikitang selyo sa kanya. Nakakadena ang kanyang mga braso at binti ng ilang hindi nakikitang poses, at mayroong hindi nakikitang simbolo sa kanya. Malakas ang selyo, pero hindi sapat na malakas para pigilan siya ng permanente. Nakita pa nga ni Sam ang mga bitek sa mga poses at selyo, at nangyayari ito dahil sa patuloy na erosayon na dulot ng kanyang pinigilang enerhiya. Hindi inaasahan ni Sam na magagamit ang kanyang pamamaraan sa ganitong paraan, at sapat itong malakas para matukoy ang ganitong mataas na antas na pamamaraan. Hindi niya ito inaasahan. Mukhang nakakulong siya rito dahil sa ilang dahilan, at kung matutulungan siya ni Sam sa paanuman at madala siya sa kanyang panig, magkakaroon siya ng isa pang powerhouse sa kanyang tulong. Pero hindi ibig sabihin no na pwede na niya siyang pagkatiwalaan, kaya nagkakaroon siya ng maraming pag-uusap sa taong ito. Pagkatapos niyang umuwi sa kanyang tirahan at magluto ng isa pang espesyal na pagkain, sa sumunod na araw, ipinatawag si Sam ni Rana. Ano bang problema mo? Baliw ka na ba? Alam mo ba kung anong uri ng pagsubok ang haharapin mo? Mamamatay ka kung may mangyaring masama. Sa tingin mo ba iiwan ka ng mga mandirigmang silver rank ng nag-iisa tulad ng ginawa mong pag-iwan sa iyong mga kalaban nang hindi sila pinapatay? Sinimulan ng sigawan ni Rana si Sam pagkapasok pa lang niya. Boss, bakit ka masyadong balisa? Nagkamali ba ako hanggang ngayon? Kaya kung husgahan ang aking lakas, at sa totoo lang, kung pinayagan mo akong harapin ang lahat ng mandirigma sa dibisyon ng sabay, magagawa ko pa rin ito. Lalo na ang mga mandirigmang silver rank. Natulala si Rana. Isa rin siyang nascent stage cultivator, at sa katunayan, lahat ng nakababatang henerasyon ay nascent stage at nasa huling yugto, pero hindi sila sigurado na kaya nilang talunin ang lahat ng gold rank cultivators sa dibisyon ni Sam ng nag-iisa. Lalo na silang lahat. Sigurado ka ba dito? Siyempre. Nag-isip tungkol dito si Rana at nagdesisyon. Kung ganun, bakit hindi mo isama ang mga gold ranker sa loob nito? Medyo natigilan si Sam, pero tumango siya. Walang problema sa akin. Pero bakit ka biglang nagbago ng isip? Dahil pinapasabog mo na ito, gawin mo na rin sa mas malaking scale. Ikinagagalak ko iyan. Pero paano natin pagagaanan ang loob ng mga manunood? May plano ako. Bigyan mo lang ako ng oras sa isang linggo, at bibigyan kita ng isang bagay na hindi mo makakalimutan. Sa katunayan, maaari mo itong gamitin para sa iba pang ganitong uri ng mga laban. Sige, pero babayaran lang kita pagkatapos itong subukan. Sige, pero wala akong blueprint para sa bagay na ito, natanggap ko ito bilang regalo. Sige, nagkamay silang pareho bilang pagbati, at umalis si Sam para pumunta sa artisan workshop. Kabanata 502. Napadpad si Sam sa workshop, at sa unang pagkakataon, wala siyang surveillance. Hindi gusto ng mga artisan na may nanunood sa mga pamamaraan nila, kaya mayroon silang pribilehiyong ito. Ikinandado niya ang pinto at pumasok sa workshop, muling sinisigurado ang silid para sa anumang surveillance, nag-ingat lang siya, at sa wakas ay niluwa ang Divine Dimension na nasa kanyang tiyan. Nalaman niyang hindi siya pwedeng pumasok sa Divine Dimension habang nasa kanyang tiyan ito, kaya hindi niya ito ginamit. Kahit ang mga blueprint na ibinigay niya kay Rana ay kinuha ng may hirap pagkatapos ilipat ang kristal sa kanyang bibig nang hindi ito tuluyang nilalabas. Ang unang ginawa ni Sam pagkatapos kunin ang Divine Dimension ay pumasok dito at uminom ng Heavenly Wine. Sobrang namiss niya ang alak na ito, at kinailangan niyang takpan ang kanyang cravings gamit ang normal na alak. Uminom siya ng ilang higop bago huminga ng maluwag. Hindi gaano kaganda ang sitwasyon, kaya maganda na nasa isang lugar siya kung saan mayroon siyang ganap na kontrol.
Umupo si Sam sa aklatan ng Divine Dimension at nag-isip tungkol sa gagawin. Kailangan niyang maunawaan ang layout ng lungsod at ang kanyang eksaktong posisyon sa loob ng lungsod. Kung hindi maging katulad ng iniisip niya si Yoda at Mab Aigo ang kanyang plano, magkakaroon si Sam ng isa pang plano na makakatulong sa kanyang makatakas mula sa lugar na ito. Pero wala siyang mga tracker na pwedeng gumana sa kapaligirang ito. Maaapektuhan ng lason ang Shadow Mice dahil level -6 lang sila. Hindi rin makakaligtas sa kapaligirang ito ang mga anay ng Zoy. Kailangan niyang makahanap ng alternatibo sa kanyang mga opsyon para makuha niya ang kanyang impormasyon. Medyo naintindihan na niya ang sitwasyon ng kapangyarihan. Dahil ito ay imperial na kapital, maliban kay Yoda at sa kanyang ama, lahat ng iba ay yumuyuko lang sa emperador at sa pamilya ng imperyo. Tungkol naman sa ilang mga mataas na antas na noble tulad ng pamilya ng Golden Blaze, kinokontrol nila ang ilang mga negosyo. Halimbawa, ang babaeng nagngangalang Vesuki na may kulay rosas na kaliskis ay nagmula sa isang pamilya na may negosyo sa medisina at parmasya. Mayroon silang mga bukirin sa buong bansa at kinakalatan nila ang anumang damo na pwedeng mai-cultivate sa mga lupa ng bansang ito. Hindi nagmula si Yoda sa isang pamilya na may mahabang kasaysayan, ang kanyang ama ang nanalo ng mga titulo sa kanyang sarili at ang kanyang ama ay kasing edad ng kasalukuyang emperador. Dahil nalaman niya ang mga kapangyarihan ng lungsod na ito, ang susunod na kailangan niya ay isang layout. Magagamit niya ito kung sakaling kailangan niyang sirain ang lungsod o tumakas mula rito. Siyempre, kahit na backup plan lang ito, kailangan itong gawing masinsinan. Pero kahit na mag-isip siya ng matagal, walang agarang solusyon. Hindi gumagana ang Shadow Mice, anay, balang. Kung gagamit siya ng anumang spells, madali siyang matutukoy. Tungkol naman sa paggawa ng bagong bagay, importante ang oras. Pagkatapos mag-isip ng matagal, hindi niya napigil ang kunin ang bestiary. Yun lang ang kanyang paraan sa sandaling ito. Sinimulan niyang kolektahin ang mga clue mula sa nalaman niya sa mga araw na ito. Una sa lahat, ang lugar na ito ay puno ng damuhan at ang kapaligiran ay angkop para sa mga Purple Flame Horse. Bukod pa roon, nagsimula niyang alalahanin ang katalogo ng mga karne na pwedeng niyang bilhin sa tindahan. Gumawa siya ng listahan ng mga hayop na kinain niya at nakita. Pagkatapos gawin ang listahan na iyon, sinimulan niyang bilugan ang mga hayop na pwedeng tumira sa mga katulad na kapaligiran, at pagkatapos markahan ang mga ito, kinanselan niya ang lahat ng iba pang mga hayop na walang anumang bagay na karaniwan sa mga natitira tungkol sa kapaligirang natural nilang tinitirhan. Pagkatapos gawin ang bagong listahan na ito, sinimulan niyang basahin muli ang bestiary. Kahit na nasa ulo niya na ang impormasyon, binasa niya ulit para maging sigurado. Pagkatapos basahin ang lahat ng impormasyon, nagtipon siya ng ilang data na maaaring matansya ang nakapalibot na kondisyon ng kapaligiran at ilang uri ng flora na maaaring umiral sa lugar na ito. Pagkatapos noon, muli niyang sinuri ang Bayes theory at nagsimulang hanapin ang lahat ng uri ng hayop na maaaring tumira sa kondisyon ng kapaligiran na tinansya niya. Kahit na gumugol sila ng 2 araw sa mga damuhan, tila isang uri ng hunting grounds na may ilang mga piling hayop, kaya wala siyang sapat na datos mula rito, pero gayunpaman, medyo nagtitiwala siya sa kanyang pagtatansya. Pagkatapos suriin ang lahat ng data, sa wakas ay nakahanap si Sam ng isang posibleng solusyon, pero para doon, kailangan niyang lumabas ng isang beses, kahit na nasa kontroladong sitwasyon ito, kung saan wala siyang kalayaan. Pagkatapos makuha ang lahat ng impormasyon na kailangan niya, sa wakas ay nagpatuloy si Sam sa susunod na mahalagang bagay. Lumabas siya sa tamang oras dahil sa sandaling lumabas siya sa Divine Dimension, may dumating sa Artisan Workshop at si Rana ito. Nang makita niya si Rana, tinukso si Sam na kumilos at tapusin na ito, pero hindi niya ginawa sa huli. Nakalimutan kong itanong, paano ka gagawa ng isang bagay nang nag-iisa ng walang anumang artisan? Hindi ko naman kailangang gumawa ng anumang bagay, ang kailangan ko lang gawin ay ayusin ang ilan at gumawa ng ilang dagdag na panlabas na shell, at sinong nagsabing hindi ako isang artisan. Dahil doon, ipinakita ni Sam ang gininto ang apoy sa kanyang mga daliri at ilang metallic shells ng bee puppet sa kanyang kamay. Nakalimutan niyang hindi alam ni Rana na isa siyang artisan at direktang humingi ng access sa workshop. Si Rana naman ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at tinanggap ito na may pagkatulala at sa bandang huli ay napagtanto niya ang pagkakamali. Mayroon kang elemento ng apoy. Tanong ni Rana na may nakakabiglang tingin. Bihira ko itong gamitin sa labanan, pisikal na lakas at kidlat ang madalas kong gamitin. Ang elemento ng apoy ay parang isang nakatagong card. Walang pumilit sa akin na gamitin yon kaya hindi mo ito nakita. Sana makita mo ito sa linggong ito. Sana ay hindi masyadong nakakainis ang iyong gold level na mga mandirigma. Tingnan natin. Sa totoo lang, mayroon ka bang anumang mga kinakailangan para sa laban bukod sa isinulat mo sa panukala?
Sa totoo lang, may naisip lang ako. Dahil doon, sinimulan ni Sam na ipaliwanag ang ilang detalye at walang hinihinalang si Rana. Pagkaalis ni Rana, bumalik si Sam sa pagharap sa mga issue. Dahil mayroong solusyon para sa pagsisiyasat, ang susunod na kailangan niyang gawin ay maghanap ng gamot para sa lason na iniwan sa mga katawan ng mandirigma. Sa totoo lang, yun lang ang sinusubukan ni Sam kahit na nasa tirahan siya at nasa ilalim ng surveillance, at ginamit niya ang dahilan ng pagluluto para gawin iyon. Bumibili lang siya ng iba't ibang lokal na damo bilang pampalasa para sa karne bawat araw, at inoobserbahan niya ang mga epekto ng mga damong ito sa lason kay Arman. Mula nang dumating dito, naging kapaki-pakinabang si Arman para sa maliliit na gawain, tulad ng pagiging test subject ng lason sa loob. Minsan pa ngang tinanong ni Sam kung maaari niyang alisin yun, at sinabi ni Arman na sigurado siyang magagawa niya gamit ang kanyang secret blood burning technique. Pero hindi niya pinahintulutan siyang gawin yun, at hinayaan niya maging test subject siya. Kahit man lang ito ay isang magandang paggamit sa kanya. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagkonsumo ng mga damo kasama ang karne, nagkaroon siya ng ilang epekto. At sa susunod na 7 araw na pwede niyang gugulin sa Divine Dimension na magbibigay sa kanya ng 2 buwan, makakagawa siya ng antidote o kahit isang gamot na makapagpapababa ng mga epekto. Kung kinakailangan, maaari niyang gamitin ang alak na ibinigay ng Monkey King. Pero ayaw niyang gawin iyon. Hindi niya pwedeng gamitin ang mga espesyal na card tuwing nagkakaproblema siya. Kung hindi niya magagawang lutisin ng epektibo ang mga problema. Dahil mayroon siyang maraming oras, hindi na niya kailangang gumawa ng ganitong bagay. Kaya, pumasok ngayon si Sam sa research mode. Pero sa lahat ng oras, binabantayan niya ang labas, dahil pumupunta si Rana para tingnan siya paminsan-minsan. Hindi nagtagal, lumipas ang oras at nagkaroon si Sam ng ilang resulta. Muli niyang nilamon ang Divine Dimension at lumabas ng may humigit kumulang 20 bee puppets. Ito ang parehong mga bee puppets na ginawa niya sa kanyang planeta, pero mayroon lang isang pagbabago, at yun ay magaling silang umiskit ng isang tao para sa buong team. Ang 20 puppets na ito ay may mga espiritu, at mayroon silang mga koneksyon. Bukod pa roon, maaring i-connect ang mga ito sa isa sa mga malalaking screen na dinala rin ni Sam. Gumagana ang mga ito tulad ng CCTV system, at ito ay para sa susunod niyang espesyal na laban. Marami sa mga malalaking screen na ito, at para makita ng mga manunood ang susunod na laban ni Sam. Dahil ang susunod na laban ay hindi sa arena, at hindi sa regular na estilo. Ang susunod na laban ay isang hunt. Sa pagitan ni Sam at lahat ng silver at gold rank na mga mandirigma sa kanyang dibisyon. Pumunta si Sam kay Rana at nagsimulang ipaliwanag kung paano gamitin ang mga bagay na ito bago mangyari ang laban. Ito ang pagkakataong hinihintay niya dahil nasa labas ng arena ang laban. Sa kakahuyan. Kabanata 503. Araw ng laban. 1.5 buwan na simula nang makarating si Sam sa lugar na ito. At halos lahat ng oras na iyon ay ginugol sa arena, ngayon ay lalabas siya sa arena sa unang pagkakataon. Pero wala rin naman, dahil di niya maalala yung ruta, nakasakay siya sa karwahe na walang bintana at may restriction sa kanya, kaya hindi rin niya maabot yung spiritual sense niya. Pagkatapos ng mahabang biyahe, pinalabas si Sam at nakarating siya sa gitna ng gubat. Hindi masyadong makapal yung gubat, pero hindi ito ordinaryong damuhan. Mayroong mga level -6 beasts, yun yung sinabi kay Sam. Pagkatapos siyang iwan sa labas ng gubat, yung karwahe at yung guardian na kasama niya ay nanatili roon at binigyan si Sam ng token. Yung lugar ng gubat ay natatakpan ng formation na ginawa ng consummate level na formation master. Kaya wag kang mag-isip tumakas. Syempre, sabi ng boss di mo gagawin yun, pero sinasabi ko lang. Papasok ka lang gamit tong token at may ilang points lang sa formation na pwede mong daanan. Kung susubukan mong dumaan sa ibang point, mamamatay ka. Kinawayan siya nito, lumitaw yung bee puppet. Nakakulong yung bee puppet kay Sam at sinundan siya sa formation. Hunt yung laban ngayon. Kahit di pa alam kung sino yung hunter at sino yung prey. Sa sandaling ito, sarado yung arena, madilim at nakaupo pa rin yung mga audience sa mga upuan na may crystal screen sa harap nila. Yung normal na audience ay may screen para sa 3 hanggang 4 na upuan at yung mga VIP ay may screen para sa bawat upuan. Pinapanood nila ito at naamoy nila yung mabangong alak at inihaw na karne, kaya di na sila nagdalawang isip bilhin yun. Sa malaking screen, mayroong iba't ibang seksyon at yung mas malaki sa gitna ay nakafocus kay Sam, habang yung maliliit sa paligid ay yung ibang fighters sa loob ng gubat. Sa totoo lang, di ganon kalaki yung forest. Maliit lang ito at kayang takpan yung lugar sa loob ng kalahating oras kung tumakbo ng mabilis. Kaya di sila pwedeng magtago sa isa't isa, pwede lang silang maglaban.
Pinapanood nila yon habang tinitingnan si Sam at yung silver rank at gold rank na mga fighter na kakapasok lang sa gubat. Hinihintay nila yung unang labanan, pero di sila naghintay ng matagal kasi si Sam gumagalaw na parang isda pagkapasok pa lang niya sa gubat. Parang unggoy siya tumalon sa puno ng walang kahirap-hirap at hinanap yung mga kalaban. Mayroong 18 kalaban. Sa unang 5 minuto, nakatagpo siya ng unang kalaban. Di na nag-abala si Sam sumugod ng tahimik at direktang lumitaw sa harapan niya, nagulat yung silver rank na fighter pero naghanda na para sa matinding laban. Pero wala sa nakikitang laban ay naubos na siya pagkatapos gawin ni Sam yung unang galaw. Pinatulog ni Sam yung kalaban at hinanap yung token niya. Ito yung kanyang gawain, sino mang walang token sa loob ng formation ay pigilan ng formation at kung nanakawan niya ito, tagumpay na yon. Sa sandaling ito, pumapalakpak yung audience sa kanyang matagumpay na hunt, pero may napansin din sila. Nakuha ng atensyon nila yung 6 na screen na nakatutok sa mga gold rank na mga fighter. Kasi gumagalaw silang lahat sa parehong direksyon, sa gitna ng gubat. Di nagtagal napansin nilang nabuo silang lahat ng isang grupo at hinihintay na dumating si Sam. Nagkagulo yung audience dito. Dapat unfair na kay Sam, pero napagplanuhan na ng mga fighters maggrupo bago pa magsimula yung laban. Wala silang inexpect na ganito sa gold rank. Pero sa parehong oras, nasa sabik sila. Gusto nilang makita si Sam na lumaban sa pinakamatitinding laban para makita yung buo niyang lakas. Pero ang di nila napansin ay hindi lang basta-basta gumagalaw si Sam, habang sinusubaybayan niya yung mga kalaban, may hinahanap din siya sa mga puno, kaya tumatakbo lang siya sa mga puno at hinahawakan yung bawat puno na dinadaanan niya. Dahil maliit masyado yung lugar, walang masyadong pag-asa si Sam sa planong ito, pero ayaw niyang sumuko. Dinaanan niya yung lahat ng puno habang tinatanggal yung dalawa pang kalaban. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakita niya yung hinahanap niya. Pero di siya agad gumalaw. Tiningnan niya sa paligid at napansin niya yung malaking deer habitat na malapit, naglabas siya ng isa at pinatay bago magsimula ihanda yung karne. Habang kinakatay ni Sam yung malaking katawan, yung di napansin ay yung kristal na lumabas sa bibig niya at isang itim na anino ang nagdala nito palayo doon sa katawan para di makita ng bee puppet. Syempre, si Sam yung kumokontrol sa bee puppet, yung puppet ay bypassasan yung command ng iba basta sinabi ni Sam. Habang nagpapasikat siya, may nangyayari sa likod ng puppet. Lumabas si Mia at nagbigay ng pressure, siya lang yung walang negative effect sa kapaligirang ito. Nagbigay siya ng pressure at ginamit yung Divine Dimension Crystal para kunin yung pugad ng putakti sa puno. Malaki yung pugad at kasing laki ng adult male, pero mahina yung mga putakti. Pagkatapos kunin ni Mia yung mga pugad, bumalik siya sa Divine Dimension at si Termite Queen kinakausap si Hornet Queen. Tapos na si Sam kumain at gumalaw na siya. Ang hindi napansin ay yung nilunok niya yung crystal. Tapos na siya sa kailangan niyang gawin at bumalik na sa kanyang hunt. Sa sumunod na 2 oras, naging busy si Sam sa pagbugbog sa kanyang mga kalaban. Sa wakas, nakarating siya sa gitna kung saan naghihintay yung 6 na gold rank. Kasali yung bagong promoted fighter, silver rank siya nitong mga nakaraang araw. Habang gumagalaw siya, halos lahat ng screens ay pinapakita yung eksenang yun. Ito yung huling laban sa hunt. Pero sa pagkakataong ito, direktang hinarap ni Sam yung 6. Nagstay sila sa formation at hinihintay si Sam. Tinitingnan sila ni Sam mula sa tagwan. Ngumisi siya sa katotohanan na bumuo yung 6 ng grupo para harapin siya at bigla tumaas yung energy niya at dahan-dahan nag-transform sa pilak na kidlat. Nag-activate siya ng fusion, pero di niya nagawang tapusin yun, 80% lang yung completion. Gumalaw na si Sam, sinipa niya yung puno kung saan siya nakatayo at nawala na may kidlat habang sumusugod sa malapit na kalaban. Di siya sumuntok, binangga niya lang yung kalaban na parang kidlat, pero nakabantay yung kalaban at nag-defend, sinubukan niya yung makakaya niya para labanan yung impact. Kaya di siya bumagsak sa isang atake lang, pero mukhang pagod na siya at mahirap sabihin kung makakaligtas ba siya sa isa pang atake. Nagulat yung grupo at tiningnan yung kidlat na nawala sa kakahuyan. Habang binabago ng grupo yung formation nila, may naramdaman silang paparating sa likod at nang makita nila yun, nagulat sila. Dahil yung kidlat na nawala sa kanan nila ay nanggaling sa likod nila. Kabanata 504. Sa pagkakataong ito, di na nag-abala si Sam gumawa ng palabas para makaganti yung mga kalaban, pero napakadesisibo ng kanyang atake para linisin sila. Nanggagaling yung kidlat sa iba't ibang direksyon. Di kayang sabayan ng mga kalaban. Naghiyawan yung audience sa laban na isang panig lang, pero yung iba na nakakakita sa galing na pinakita ni Sam ay namangha. Mahirap makuha yung elemental fusion at kailangan nito ng maraming kontrol na dapat walang kapintasan. Nagulat sila sa control ni Sam sa kanyang energy na kaya niyang i-activate at deactivate yung fusion.
Parang kumakain at umiinom lang siya sa fusion. Tinitingnan din ni Yoda yung eksena, at iba yung iniisip niya, baka yung iba pang Noble Saiyan lang ang may parehong isip sa kanya. Hindi sila nandito para sa palabas, nandito sila para makita yung galing ni Sam. Mas nararamdaman yun ni Yoda kasi siya yung nakakita ng galing ni Sam bago yung iba, kaya nagbigay siya ng alak sa kanya pagkatapos ng unang laban. Hanggang ngayon, pinakita ni Sam yung kanyang long-lasting stamina, tapos sa unang laban niya sa bronze rank fighter pinakita niya yung kanyang overwhelming attacks at sa pangalawa pinakita niya yung kanyang speed at depensa pati na rin yung pagkontrol niya sa spiritual energy. Sa laban ngayon, pinapakita niya yung kanyang tracking skill, battle instincts, sa terrain. Mula sa nakikita ni Yoda, pinapakita ni Sam yung kanyang galing para maging kaakit-akit sa bawat laban. Parang desperado siyang mapansin. Napansin din siguro ni Rana yon, pero wala siyang pakialam kasi ang kailangan niya ay pera para sa negosyo niya. Mukhang malaki yung arena, pero di ito sustainable sa long term. Di siya pwedeng dumepend dito kung gusto niyang lumago ng malaki at mag-develop ng sarili niyang puwersa. Naintindihan din ni Sam yun, kaya gumawa siya ng request. Kung di lang siya prisoner ng arena, sinuportahan na niya si Rana, piraso ng cake lang yun sa kanya. Pero di pa pwede. Kung makakalabas siya sa lugar na ito, gagawin niya kahit anong gusto niya. Sa sandaling ito, ang kay Rana ay yaman lang, di masyado kalaki. Wala yung ama niya sa likod niya, kailangan niyang bumuhay sa sarili niya. Tungkol naman sa iba pang mga top dog na sumusuporta sa kanya, mangyayari lang yun kung bibigyan niya sila ng sapat na incentive. Nag-iisip si Sam habang abala siya sa pagbugbog sa 6 na gold rank. Natapos siya sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos niya silang linisin, kinuha niya yung mga token at nagsimulang maglakad papuntang entrance. Naging sulit yung biyahe at nakuha niya yung goal niya. Di in-expect ni Sam na magtatagumpay siya sa unang try, pero mula ngayon di na niya kailangan mag-alala tungkol sa layout. Pwede niyang tapusin yung kanyang backup plan. Pagkaalis sa lugar at pagbalik sa arena, binigyan si Sam ng mga bonus. Ngayong araw yung pinakamataas. Umalis siya sa kanyang tirahan para pag-isipan kung anong gagawin. Samantala, tinitingnan ni Rana yung mga bee-puppets sa mga kamay niya na gulat. Nakita na niya kung paano gumagana yung puppets, ginagamit para sa broadcasting ng laban. Marami pa ring paraan para magamit yung puppets. Sinimulan niyang suriin yung mga materyales at yung istruktura, pero di niya makita yung internal structure gamit yung kanyang spiritual sense. Hindi lang siya, pati yung mga Noble Saiyan interesado kung paano pinakita ni Rana yung buong laban. Nakakakita na sila dati ng ganito, pero kailangan ng malaking formation at magastos ito. Walang sapat na yaman si Rana para gumawa ng formation. Malaking tulong na kung talagang gusto niyang makuha yung formation na kayang mag-broadcast, bukod dun bago pa sa kanila yung mga crystal screen at iba't ibang angles. Kung sila, yung mga Saiyan na magiging leader ng pamilya at may suporta, di alam yung source ng technology na yun, paano pa yung tao na binubuli at inasolado sa kanyang pamilya. Kung alam ni Sam yung pinag-iisip ng mga taong napangiti siya. Kasi yun yung result na in-expect niya. Nung pinakita niya yung bee-puppet, di niya pinakita yung quality ng surveillance sa kanyang buong extent at di rin pinakita yung speed nito. Pero sa laban, gumana ito sa buong extent nito. Gusto niyang lagyan ng mas maraming pressure si Rana. Kung si Sam si Rana, gagamitin niya yung sitwasyon para ipakita yung galing ng mga fighters at ibenta sa mga noble pamilya. Tanggang desisyon na gawing part ng kanyang puwersa yung mga fighter, kasi galit yung mararamdaman nila. Nahulaan niya yung plano ni Rana. Gusto pabilisin ni Sam yung plano niya. Di kaya ni Sam mag-manage ng arena mag-isa, wala siyang resources o support at di niya kayang makuha yung mga yon. Tapos binigay niya yung mga bee-puppets. All this while, pipigilan si Rana ng sarili niyang pamilya, pero ngayon lahat ng pamilya ay nakatingin sa kanya. Samantala, nagme-meditate si Sam sa kwarto na may kidlat sa paligid niya. Dahil likod niya yung nakaharap, di alam nung mga nanunood sa kanya na bamuka yung bibig niya. Habang ginagawa ito, napakalaking bagay ang nangyari, bamuka yung dibdib ni Sam at lumaki yung esophagus niya. Ginagamit niya yung wind elemental energy para lagyan ng pressure yung esophagus niya at gumawa ng tunnel mula sa tiyan niya. Sa sandaling ito, lumipad yung isang maliit na putakti mula sa tiyan ni Sam at isang anino yung hamuli bago mawala. Lumitaw yung anino sa hallway at pinalipad yung putakti. Ulit-ulit nangyari yung proseso at gumawa si Sam ng ilaw para malito yung mga nanunood. Samantala, naging masunurin na test subject si Arman at may hawak na space jade at umiinom ng isa-isang gamot. Umiinom siya ng maliit na gamot para malaman kung may gagana ba. Kinabukasan, nagme-meditate pa rin si Sam. Sa loob ng kanyang isip, mayroong malaking espasyo na may maraming puting tuldok. Ito yung result ng pagpapalit ng impormasyon niya sa Hornet Queen.
Yung mga putakti na pinadala niya kahapon ay nasa pinakamababang ranggo. May maikling lifespan sila. Di sila aabot sa level 1 maliban na lang kung magkaroon sila ng evolution. Pagkatapos tansyahin yung kapaligiran sa paligid, dumaan si Sam sa mga hayop na nakatira sa mga kondisyong ito at nakatagpo siya ng ilang species ng insekto at gumawa ng listahan para malaman kung anong uri ng insekto yung pwede sa lokasyon na ito. Pinili niya yung gubat na ganon at nakita niya ang isa sa kanila. Pero yung putakti na ito ay nasa ilalim ng listahan. Dahil dyan, masaya na si Sam. Habang medyo kontento siya sa surveillance, di niya alam yung storm sa opisina ni Rana nitong nakaraang gabi. Kabanata 505. Pinagdadaanan ni Rana yung pinakamahirap na panahon ng buhay niya. Pagkatapos ng hunt, kinuha niya yung mga bonus at nagagalak sa kanyang bagong kita. Pero maikli yung happiness niya. Gusto niyang tanungin kay Sam kung saan niya nakuha yung bee puppets at kunin yung blueprint mula sa kanya. Di siya naniniwala na walang blueprint si Sam, yun yung kutob niya. Pero bago niya magawa yon, humarap siya sa problema at nalaman niya kung gaano pa siya ka-green. Hindi lang siya yung nakakita sa efficiency ng bee puppets. Yung iba pang noble scion ay di alam yung tungkol sa bee puppets, pero may mali sa broadcast system. Kaya isa-isa nagpadala yung mga noble scion ng mga tao para bumisita kay Rana, at si Vesuki pa nga mismo yung pumunta. Lahat sila ay nagpapahiwatig at di nagsasabi ng direkta, pero di nila tinatago na gusto nilang malaman yung tungkol sa broadcast system. Iba yung approach ni Yoda, kinuha niya yung mga attendant ng arena na tapos na sa shift. Kitang-kita na siya yung sanest sa lahat ng Saiyan kasi alam niyang di kaya ni Rana yun at may iba pang nangyayari. Di ganoon katanga si Rana para ilabas yung technology na yun sa ngayon, kailangan niya munang gumawa ng pundasyon bago gawin yun, kung hindi kukunin yun sa kanya. Kaya dinala niya yung mga attendants at ininterrogate. Sinabi agad ng mga attendant lahat ng alam nila. Di nila alam yung buong story, pero may ilan sa kanila na anden nung binibigay ni Sam yung demo at sapat na yun para gumawa si Yoda ng conclusion. Kinabukasan, habang tinatapos ni Sam yung pag-spread ng network ng putakti, pinatawag siya kay Rana. Cold yung smile niya at naglakad na may kamay sa bulsa. Napansin ni Arman yung pagbabago at gumawa din siya ng paraan. Lumipat siya sa dining room. Walang pumihil sa kanya. Pumasok siya sa dining room at kinausap yung chef at binigyan niya ng malaking piraso ng karne, ito yung deer meat na hinunt ni Sam kahapon. Ipapalit sa karne ngayong gabi yun pagkatapos bumalik siya at kinausap yung ibang fighter sa mga residences. May pagtanggi nung una, pero di magaling si Arman magpaalam. Nakarating si Sam sa office habang ginagawa ni Arman yung kanyang mga assigned task. Tiningnan siya ni Rana at sinabi, "Gusto ko yung blueprint ng mga bee puppets. Wala ako nun." Sabi ni Sam na kalmado yung tono, bumalik na siya sa dati niyang sarili. Wala na yung masayang youth na mahilig magyabang at magpasikat. Cold yung mga mata niya. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Ibibigay mo sa akin yun kahit anong mangyari. Pero ikaw bahala kung mahirap o madali. Bahala ka kung anong isipin mo, pero di mo makukuha yung blueprint. Sa tingin mo ba pwedeng kang tumanggi? Ang kailangan ko lang gawin ay di kita papakainin sa loob ng 2 araw at mamamatay ka. Bakit di mo subukan? Subukan mo kung kaya mo. Sa sinabi ni Sam, nagulat si Rana at napansin lang niya yung pagbabago kay Sam habang nagpapatuloy magsalita. Ang pamilya mo talaga ay inasolado ka na, gusto mong mag-start ng sariling business at wala kang sapat na kapital para makipagkompetensya sa pamilya mo. Ang magagawa mo lang ay maliit na shop. Kailangan mo ng pera para ma-develop yung puwersa mo at bibigyan mo pa sila ng cultivation resources at iba pa. Kailangan mo ng lugar kung saan sila pwedeng magstay. Ikaw yung in-charge sa arena pero sa pamilya mo rin ito. Ang reason bakit hinahayaan ka pa rin nila ay dahil malalaman agad na hindi na nila nagustuhan yung ginawa mo, at maapektuhan yung reputasyon nila. Kaya bago mangyari yon, kailangan mong kumuha ng maraming pera hanggat maaari mula sa arena sa loob ng maikling panahon. Ang maganda mong diskarte ay ibenta yung mga fighter sa ibang pamilya at kumuha ng pera at favor. Dahil di kita matulungan, maliban sa pamilya nyo sa likod nyo na malapit na kayong bumagsak. Para dumami yung manunood kailangan mong pangalagaan yung mga fighters kaya dapat maraming laban at gamitin ako bilang pundasyon. Para makabenta ka at magkaroon ng pera, dapat wala ka ng mga panlaban pero bago manloko ng iba kailangan tapos na lahat kaya andito tayo. Yun na lang yung magagawa mo kung wala kang ibang problema. Magaling na halos lahat ng negosyong related sa metal, nasakupan na ng ibang pamilya. Kung gusto mong makuha yung approval mula sa pamilya mo, baka kailangan mong pumasok sa mga negosyong yun. Pagpasok na dyan wala nang magagawa yung mga ibang noble families kaya ikaw na yung pagtutulungan nila. Sinabi yun ni Sam at huminto saglit. Natulala si Rana. Bago siya mag-react, nagsalita muli si Sam.
Bago mangyari yan, kailangan mong gumawa ng ingay at kailangan mo ako para dyan. Kaya sige, patayin mo ako. Baka may kinontak na sayo yung ibang mga science tungkol sa mga puppets kaya mag-ingat ka. Good luck. Nagulat si Rana. Kakapasok mo pa lang sa lungsod. Saan mo nakuha yung mga impormasyong te? Paano mo nalaman ang lahat? Bakit ang linaw sa'yo sa sitwasyon ng pamilya ko? Sinabi niya na parang natataranta at nag-isip tungkol sa sitwasyon at na-realize niyang si Sam yung catalyst sa lahat ng nangyari hanggang ngayon. Akala niya siya yung may control at ginagamit niya lang siya para kumita ng pera, pero si Sam pala yung nagmamanipula. Pina-influence niya hindi lang siya at sitwasyon ng pamilya niya habang nasa arena, pwede rin niyang maapektuhan yung changes sa power balance sa lungsod. Tiningnan niya si Sam. Tiningnan siya ni Sam at sinabi, pag-isipan mo muna bago mo ilagay ang ibang tao sa ganitong lugar. Sa tingin mo kaya mo akong ilagay sa lugar na ito at pagtanghalin ako na parang unggoy. Kulang ka sa kakayahan. Napilitan kang magpunta sa landas na walang balikan. Hindi mo lang kailangan gumawa ng laban kung ano ang gusto mo sa susunod na 2 linggo, pero kailangan mong kontrolin yung ibang noble science. Maari akong mag-alok ng paraan pero andito kayo hindi mo alam ano ang susunod, sabihin mo at bibigay ko sayo kung ano yung gusto ko pero kailangan mong pumunta sa tirahan ko. Kabanata 506. Di na nag-abala si Sam maghintay pagkatapos nun. Umalis lang siya na parang pagmamayari niya yung lugar. Nagpanik si Rana at bumagsak sa kanyang upuan na may pagod na mukha. Hindi niya inexpect na magiging ganito ang mga pangyayari. Ito yung sitwasyon na di niya inasahan. Sa katunayan, di niya yun naisip. Habang iniisip niya kung anong gagawin, nakuha niya yung balita na kinorden yung mga attendant ni Yoda at may ilan sa kanila yung nagbigay ng impormasyon. Di tumakbo yung mga attendant kasi di sila makakatakas, kaya nagdesisyon sila na sumuko. Dahil rin siguro alam nilang di sila kayang patayin ni Rana. Mas lalong nagpanik si Rana. Tumakbo siya sa tirahan ni Sam para makipag-usap. Pagkarating, nakita niyang naglalaro si Sam ng maliit na hornet sa mga kamay niya. Wala siyang pake at umupo sa upuan sa harap niya at nagtanong. Anong gusto mo? Simple lang, para sa mga susunod na laban, ayusin mo sila sa susunod na division. Yung late stage nascent division. Lalabanan ko sila sa mga susunod na araw hanggang sa matapos sila. Tungkol naman sa iba, may ideya ako kung paano mo malalagpasan ang sitwasyon at kaya kitang bigyan ng paraan para makaalis dito. Kaya kitang tulungan na gumawa ng business, puwersa, at maging ikaw yung susunod na leader ng pamilya mo. Pero syempre, may mga kondisyon. Pero di ko alam kung papayag ka. Bakit di natin pag-usapan at tignan? Pwede naman, pero ayoko yung pag-aayos, kaya mas maganda kung papayag ka na lang agad. Hindi naman siguro maganda sa akin yun. Sa tingin ko hindi. Maniwala ka sa akin, kung sino man ang makipag-deal sa akin, laging magiging panalo. Bullshit yan. Wala akong pake sa opinyon mo, pero kung gusto mo gawin ta, pag-isipan mo. Matindi yung mga kondisyon ko at walang lugar para makipag-ayos. Kung desidido ka, pumunta ka dito. Pero bago yon, mag-prepare ka para sa mga susunod na laban natin. Pwede tayong kumita muna. Tiningnan siya ni Rana at umalis. Sa loob ng 1 linggo, abala si Sam at Rana. Isa sa pakikipaglaban habang yung isa gumagawa ng paraan para mangyari yon. Pagkatapos ng linggo, may isang laban na lang na natitira kay Sam at yun yung laban sa rank 1 ng gold rankers ng late stage nascent division. Sa buong linggo, malaki yung pressure kay Rana, di siya naniniwala sa sinabi ni Sam sa office kaya sinubukan niyang mag-stay positive at gumawa para sa goal niya. Pero pagtagal napansin niyang tama lahat ng sinabi ni Sam at papunta siya sa ganoong direksyon. Ang unang problema yung pamilya na gusto agawin yung arena kaya naghihinala siya. Ang pangalawang problema ay tumataas yung pressure mula sa ibang noble science, nag-i-investigate sila at sinusubukan nilang kunin yung mga attendant, pero di sila kasing tapang ni Yoda na walang pakialam. Kaya, ang magagawa lang nila ay kunin yung ilang impormasyon. Habang hinaharap niya yung lahat, ang only positive thing yung pera na kinikita niya. Samantala, nagbibigay si Sam ng iba't ibang uri ng karne sa lahat ng division sa pamamagitan ng chef ng dining staff at nakikipag-usap si Arman sa lahat sa backstage ng arena. Dahil hindi alam ng mga attendant at dining staff kung gaano kalaking storm yung ginawa ni Sam, hinahayaan lang nila siya at wala si Rana sa posisyon na alalahanin yung mga bagay na ta. Pagkatapos ng linggo na yon, 1 araw bago yung huling laban, di na kinaya ni Rana at bumisita ulit sa tirahan ni Sam. Anong gusto mong gawin ko? Ngumisi si Sam sa tanong at sinabi. Una sa lahat, ayusin mo yung meeting sa pagitan ko at ni Yoda. Pag-uusapan natin yung iba depende kung paano siya mag-react. Kay Yoda. Oo naman. Sa tingin mo makikipagkita siya sa'yo.
Ako di ko alam kung makakakuha ako ng meeting sa kanya. Tumawa si Sam at sinabi. Di mo alam te kasi di ka nabibilang sa category. Pero nakikilala ng superior being ang isa pang superior being. Anong ibig mong sabihin? Na-offend si Rana. Kinukumpara siya ni Sam kay Yoda. Yung pag-ayaw tanggapin yung obvious, tanda yan ng inferiority at idiocy. Huwag ka nang magtanong kung alam mo naman yung sagot. Para sa akin, di galing sa kapanganakan at dugo yung pagiging superior, galing ito sa kakayahan. Pag naintindihan mo yan, makikita mo kung gaano kaliit yung ambisyon mo at yung family head position mo. Ngayon, ayusin mo na yung meeting mamayang gabi. Umalis si Rana sa room na may itim na muka. Di niya maintindihan yung sinabi ni Sam. Nagbago yung expression niya pagkapunta niya sa bahay ni Yoda. Gusto kong makipagkita kay Yoda. Pinapunta ako ng commander para sabayan ka papasok. Please. Binati siya ng guard at sinabayan siya papasok sa loob ng bahay. Nagpipinta si Yoda. Anong nagdala sa'yo dito? Tanong ni Yoda, pero alam niya na yung sagot. Andito ako kasi ni-request ni Sam na ayusin ko yung meeting sa'yo. Sinubukan ni Rana itago yung gulat at pagtataka. Dapat ginawa mo na yun dati. Di na itago ni Rana yung expression niya at nagtanong. Bakit mo gustong makipagkita sa kanya? Yung taong kayang gumawa ng ingay sa lungsod na tay kahit na nakakulong, syempre gusto ko siyang makita. Alam mo na pala, tumawa si Yoda at sinabi. Tinatanong niyo mula nung bata pa kayo kung ano yung pagkakaiba natin. Ngayon masasabi ko na sa'yo kung ano yon. Di ako yung hindi nakakakita sa daloy. Di mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko sa'yo. Pupunta ako sa arena sa hating gabi. Maghintay ka sa office mo kasama siya. Dahil doon, umalis si Rana sa bahay ni Yoda at bumalik sa arena. Sa hating gabi, hinihintay ni Sam si Yoda kasama si Rana sa office. Di nagtagal, pumasok si Yoda sa office at ngumiti kay Sam. Masayang makilala ka. Ako si Yoda. Nag-shake hands si Sam at sinabi. Ako si Sam. Masaya din akong makilala ka. Pwede tayong magdiretso sa point, pero kung mayroon kang special wine, ayos yun. Siyempre, naglabas si Sam ng 2 gourds na parehong-pareho at binigyan niya si Yoda. 2 gourds lang yung natitira ko. Ayokong ibahagi sa hindi marunong mag-appreciate ng alak. Dahil magaling ka, ibabahagi ko to sa'yo. Pinag-clink nila yung mga gourds at sumimsim. Nagbago yung ekspresyon ni Yoda pagkasimsim niya nung alak. Dinilot yung alak ng Monkey King. Ayaw ni Sam gamitin yun, pero alam niyang kailangan niya yun para makuha si Yoda. Pero dahil nag-hesitate siya, dinilot niya yung wine. Pero mas maganda pa rin yun sa kahit anong wine sa realm na ito. Ang galing nito. Salamat. Nagpasalamat si Yoda at nag-relax. Ngumiti si Sam at dumiretso sa point. Di ko alam kung bakit kita pinatawag, pero siguro may mga hula ka. Ang unang bagay na gusto kong pag-usapan, yung broadcast system na ginamit ni Rana sa hunt ko. Ako yung gumawa nun. Hindi yun yung main function ng system. Pero ginawa ko yun para makakuha ng atensyon. Pangalawa, mas magagamit yun sa city guards at sa military. Kung gusto mo kaya nating gumawa ng business deal. Pero may mga kondisyon ako na pag-uusapan natin mamaya. Kung interesado ka at di lang yung system ang kaya kong iaalok. Anong gusto mo? Tanong ni Yoda. Ngumiti si Sam at sinabi. Simple lang. Kailangan kong makaalis dito at kailangan mong garantyahan yung kaligtasan ko. Di ako nabibilang sa kahit anong nation na pinamumunuan ng Naga. Galing ako sa isang lugar na di mo pa naririnig at babalik ako doon. Gusto kong gumawa ng business deal sa pagitan nating lahat. 507. Sige, narito ang pagsasalin sa Tagalog. Rebirth of a Genius. Creator, Destroyer. Nagulat sina Yoda at Rana kung tama yung sinabi ni Sam, mayroong bansa na pinamumunuan ng mga tao at hindi ng mga naga. Pero hindi yun pwedeng mangyari dahil sigurado silang walang ganong bansa sa planetang nila, kaya isa lang ang conclusion, hindi galing si Sam sa planetang nila. Kahit na hindi madaling paniwalaan, posible pa rin yun. Alam nilang hindi nawala yung sibilisasyon ng mga tao at may bigat pa rin sila sa ibang planeta, pero di nila inexpect na makakatagpo sila ng isang tao at kampante siya sa paggawa ng business deal na ganito. Nag-isip si Yoda at sumagot. Di ko alam kung alam mo yung military situation dito. Pero limitado yung production ng armas. Kung yung mga artisan ay directly associated sa military, pwede silang makuha papunta sa army kapag kailangan. Ayaw nilang sumali. Kaya, maliban na lang sa high-level na artisan na nagmamanage gumawa ng special na armas at armor para sa mga tao sa army na kapalit ng kanilang military merits, walang production sa basic na armas. Sa katunayan, hawak na ng Golden Blaze family yung deal sa lahat ng military base ng bansa. Binibili lang namin yung mga bagay mula sa kanila kada taon sa loob ng military budget.
Pinakinggan ni Sam yung lahat ng detalye. Naiintindihan ko. Di ko alam kung bakit ka andito, pero kung interesado ka kaya kitang bigyan ng magandang deal, na pwedeng makabigay ng kita sa ating tatlo. Paano yun mangyayari? Sa ngayon, di ko kayang makipag-business kay Rana. Sabi ni Yoda na nakangiti. Kung si Rana mag-isa, maliit yung kita. Pero middleman lang siya sa business natin. Kahit partner siya at makakatanggap ng share, ang main role niya ay magbigkis sa ating dalawa. Kung ganun, ipaliwanag mo na yung deal. Tiningnan sila ni Rana nang nagtataka. Office niya to at pinag-uusapan siya na parang walang kwenta siya. Isang middleman lang. Isa siyang noble child. Kailan nakipag-usap yung isang tao sa kanya ng ganito? Di alam ni Sam yung pinag-iisip niya at wala siyang pakialam kung malaman niya. Naglabas siya ng mga bagay mula sa kanyang spatial storage, una yung methane grenade. Yun yung pinakagusto sa business niya. Maraming uri ng grenades, depende sa damage. Bukod pa doon, andyan yung decaying flame grenade na sanhi nung weird na lason, yung bagong model nung pin grenade. Smoke grenade, at normal grenade na ang sole purpose ay pagsabog. Nagulat si Yoda. Hindi sila invincible, pero malaking tulong sila sa mga digmaan at mahirap silang madetect kumpara sa inscription-based o formation-based na traps. Pwede silang gamitin bilang mines o para gumawa ng destruction. Pagkatapos, nilabas ni Sam yung hunting trap at yung second model no na gumagamit ng lason. Ang sumunod na pinakita ni Sam ay yung breathing device na pwedeng dagdagan yung naval warfare. Alam din niyang kokonti yung improvement nila sa terms ng warfare at technology sa naval warfare. Pagkatapos niya ipakita yon, nilabas niya yung mga communication hubs at iba't ibang communication devices. Napansin ni Sam na medyo mas advanced yung communication technique dito, pero hindi masyadong advanced katulad sa kanya. The most that these people have is the extra range. But Sam's portable communication hub and the large-scale communication hub area almost irreplaceable. The last one is the B-Puppet. In fact, before he came here, Sam is already working on the third puppet design. Until now, the B-Puppets are only of nascent-level puppets in terms of materials. But they can be used against the pre-transcendent stage cultivators at best. But that is it. The flatfish puppets are the same. But they are good as long as they serve their purpose which is mostly scouting and transport. Nag-hesitate pa si Sam kung dapat ba niyang ipakita yung flatfish puppet. Pagkatapos, sinimulan niyang ipaliwanag kung paano gumagana yung B-Puppets. Kung maging maayos yung mga business na ta, ipapakilala niya yung semento, cannons, at iba pang bagay. Sa katunayan, malaki yung risk kapag inilabas niya lahat yung mga yon. Pero sugalta, ayaw niyang maghintay at gumawa ng pundasyon sa mundo. Kailangan niyang madaliin yung pag-unlad. Halos 2 buwan na mula nung pumunta siya dito at mayroon na lang siyang 10 buwan papunta sa susunod na palasyo ng pamana. Kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ipinaliwanag ni Sam lahat at sinabi kay Yoda. Alam kong mas gusto mong magnegosyo na tayo. Pero gusto kong makipag-deal ng paisa-isa. Bakit? Si Rana naman yung nagtanong. Namamangha siya at excited. Progression at di sapat yung resources natin. Di tayo pwedeng mag-invest ng sabay para gumawa ng ganito kalaki. Kailangan tayong mag-progress ng dahan-dahan. Ang unang product yung grenades at lahat ng types nito. Sasabay natin yung mga armas na gamit na natin. Responsable yung grenades para i-attract yung mga customer at yung armas naman ibebenta natin dahil dito. Sa tingin ko di kailangan ilimit yung grenades. Hindi rin magandang ideya na ibenta sa normal na publiko, mas maganda siguro kung sa military lang. Sabi ni Yoda. Pero di ba limitado yung kita? Tanong ni Sam. Anong sinasabi mong limited yung kita? Sesebog yung kita. Alam mo ba kung magkano yung mapupunta dito? Tens of thousands of spirit stones. Sinabi ni Yoda habang tinuturo yung grenades. Nagulat si Sam. Siya yung gumawa ng grenades pero di niya alam na ganoon kamahal. Pero di niya pinakita yon sa mukha niya. Gagawa tayo ng military exclusive contract at ako yung magiging tagapamagitan. Mag-invest tayong 3 at di ka kailangang gumasto sa totoo lang. Gaano kalaki yung manpower ng military? Tanong ni Sam. Malaki yung military. Sa totoo lang halos lahat sila ay noble. Merong 500,000 military. Nagulat si Sam. Ang buong puwersa ng Western Continent ay halos 50,000 lang. Anong pangalan ng nation nyo? Tanong ni Sam. Di mo alam. Nagulat yung dalawa. Nagkamali ako ng punta dito. Kaya di ko alam. Mauve Empire. Tumango si Sam. Pinatuloy niya ipaliwanag yung mga susunod na hakbang kay Rana. Di gustong gawin ni Rana yung iba, pero napilitan siyang gawin. Di na siya pwedeng umatras ngayon. Wala siyang control sa sitwasyon, ang maganda lang makakaganti siya sa kanyang ama. Kabanata 508.
Kinabukasan, nagpatuloy si Sam sa kanyang huling laban sa arena. Sa susunod na linggo, nagpatuloy yung mga laban at ito yung huling linggo ng arena sa kamay ni Rana. Sumangayon sila Yoda at Sam na sagabal lang yung arena. Kaya nagdesisyon silang itigil yung laban pagkatapos ng linggong ta. Tungkol naman sa mga fighter, hindi lahat sila ibebenta. Nung pumunta si Sam para kausapin si Rana, kinausap ni Arman yung mga fighter tungkol sa isang bagay at related yun dito. Alam ni Sam na magpo-progress yung mga bagay sa ganitong paraan kaya nag-prepare na siya at pinadala si Arman para kausapin sila. Yung karne na binigay sa chef mayroong gamot na kayang i-neutralize yung lason. Regalo ni Sam sa mga fighters at pinaponte ni Arman para sabihin yun at magsinungaling. Balak niyang mag-act na tagapamagitan para paniwalaan nilang di gusto ni Rana yung arena. So kailangan nilang pumili ng bagong path. Dahil di sila kayang basta-basta tanggalin ni Rana, may option siya para sa kanila. Yung una yung pagsali sa kanya personal na puwersa at magtrabaho para sa kanya bilang sundalo. Mayroon ding compensation para sa torment. Para sa pangalawa, isusubasta sila sa mga Noble Saiyan at 25% ng makukuha nyo ay pupunta kay Rana, 75% sa fighter. Di naniwala yung mga fighter sa una. Sino nga ba maniniwala sa nag-act na gatekeeper ng prison? Pero gumawa ng magandang trabaho si Arman. Sinubukan pa nga niyang gumawa ng guilt sa kanila sa pagsasabi na dahil sa kanila nagiging isolated si Rana mula sa pamilya nila. Dahil gusto silang palayain ni Rana, na-isolate siya at binyuli. Nakakagulat naman yun. Hindi sila taga dito at di nila alam yung exact situation ng mga pamilya. Ganon din yung nangyari sa ibang fighters na kinausap ni Sam. Habang niresolba ni Arman yung sitwasyon, pumunta si Sam sa store at nakipagkita kay shopkeeper. Di na nagulat yung shopkeeper kasi nagiging normal na para sa kanila. Inumin mo? Tanong ni Sam naglabas ng crystal bamboo jar. Siyempre. Umupo silang dalawa at nagsimulang uminom. Di sila nag-uusap habang umiinom, pero nang matapos yung unang crystal bamboo jar, nagtanong si Sam. Ilang araw na lang bago masira yung seal mo. Biglang napahinto yung shopkeeper at tiningnan si Sam. Di tumigil si Sam, casual pa rin siya. Paano mo nalaman? Inactivate ni Sam yung eye technique niya at mayroong gintong shine. Tiningnan siya nung shopkeeper at bumantong hininga. Saan ka galing? Di basta-basta nakukuha yung technique sa mata na yan. Tao ka ba talaga? Yun na yun, pero hindi sa planetang ta. Tungkol naman sa kung saan yun, sasabihin ko sa iyo mamaya. Pero ano yung seal? Medyo nagmukhang malungkot yung shopkeeper at sinabi. Nilagay ito sa akin nung kapatid ko. Kahit gusto kong sabihin sa'yo, lampas sa kakayahan natin ta. Bakit di mo subukan sabihin sa akin? Baka kaya ko tumulong. Paano ka tutulong nasa maling lugar ka? Nalinis na yung lahat kaya baka alam ko magawa mo dito na lang. Lalabas rin ako sa lugar na sa katapusan ng linggo. Lilinisin yung arena at aalis din yung ibang fighters at yung mga staff. Kaya, kung sasabihin mo sa akin kung ano yung problema mo, baka maawa ako sa'yo at isama kita. Sabi ni Sam na nagbibiro. Nagulat yung shopkeeper. Ininom niya yung alak at sinabi. Mas malaki yung kaya mo kaysa sa inakala ko. Kung intersado ka, sasabihin ko sa'yo yung totoong buhay ko pero di mo ko kayang tulungan. Di ba sinabi ko sa iyo na galing ako sa ibang lugar? Sa katunayan, di ako galing sa mundong ta. Galing ako sa ibang realm. Merong mga naga. Nagpatawa ka na parang mas magaan kaya sumali na lang. This planet is connected to that realm through space warp gateway and we managed to escape. Pero hindi magpapatalo yung kanyang asawa kaya binigayan siya nito ng mga gamot pero di ito gumana. Sinabi sa amin na makikipagkita siya kasama ang mga kaibigan niya pero hindi ko rin magustuhan yon. Alam mo, sinisiraan kitang kayong mga nagusagutan ang kanilang buhay dahil wala man lamang kayong mga ginawawa mas mahihirapan yung inyong paglilinang ng lakas. Huwag kang magasalita sa akin hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko at nagustuhan ko kayong mamatay. Pero hindi nagagalit si Sam dahil wala naman siyang pake sa magyayari sa kay. Siyempre hindi. Mula na nung pagkabita pag ganyan na kayo, at kung magugustuhan nyo na nagugulat kayo sa sarili nyong mga pangungutya wala namang makakapigil sa inyo. Binigay ni Yoda ang isang papel na kung saan nakalagay doon yung mga plano niya para maglaban sa mga kaaway dahil napakabilis ng mga susunod sa plano ay yung mga pagdadaanan at pagtulong. Alam nyo ba kung nasaan tayo? Tanong ni Yoda. Sa kadilaan na sa pilitin na magtanong si Sam kung gusto niyang magkaayos kaya nagpakumbaba na lang siya sa mundo. Sa pagitan namin wala man lang kayong kakayanin dahil sa kakayahan na galing dito at huwag kayo gumawa ng ingay. Kung may hindi kayo nagustuhan dyan lumabas na kayo at ipakita yung galit. Kung kinakailan na huwag kang hahawak sa akin kay bigay.
Tumalon palabas sa window at pagkatapos makinig, nagpunta na siya sa labas at umalis na habang sinasabi na, mag-ingat kayong lahat. Dahil doon nagtapos yung usapan, sa sandaling tumalikod nagulat siya dahil hindi ko nakita ang lahat ng nangyari sa amin kaya nasabi kong tapos na ako sa pwesto na yon. May nalaman pa ba kayo? Lumabas na rin siya, bumisita si Sam kay shopkeep dahil hindi niya alam kung ano nangyari habang malayo siya. Binigay ni Sam ng kaunti at mas lumakas ang shopkeep dahil nabasag niya yung. Habang nasa kakahuyang gumagawa siya ng mga hakbang, tumigil siya sandali at huminga sa kung saan wala namang tao. Sabi ni Sam na, hindi na ko makapahintay sa mga mangyayari. Pero sa pagbalik niya ay naramdaman yung kakaibang aura sa mundo mas malala kaysa nararamdaman na dati at naghanda sa kung anumang mangyayari. Nung matapos, mas natatatakot siya, mas masama pa bate sa lahat. Kung anong mangyayari sa mundo ngayon. Ang lahat ng sinasabi ay may patutunguhan. Anong magugulat sa kahulihan? Kabanata 509. Isang linggo ang nakalipas. Sa araw na ito, ang mga regular na manunood at mga dumalo na mga maharlikang supling ay isa-isang bumisita sa arena ngunit sarado ito. Walang senyales ng mga tao at kahit ang mga gwardya sa gate ay wala. Ganito na sa nakalipas na 2 araw. Tapos na ang mga laban para sa arena sa araw na iyon at pinatigil ni Rana ang mga laban at mga kaganapan pa. Ang arena ay isasara ng permanente. Kahit na maaari pa nilang patakbuhin ang arena at ang kita ay medyo decent, sa huli, ang arena ay pag-aari pa rin ng pamilya Golden Blaze at magiging problema para sa kanila na kunin ang kontrol at gawin itong independyente. Kaya, mas mabuting itapon na lang ito ng tuluyan at umalis na lang. Sa araw na ito, binisita ni Rana ang iba pang mga maharlikang supling ng palihim at binigyan sila ng imbitasyon. Ang imbitasyon na ito ay para lamang sa mga supling ng kanilang henerasyon at walang ibang tao ang pinapayagan. Ngayon ang araw ng subasta. Ang plano ni Sam ay gumana ng perpekto, na may bahagyang pag-alis ng lason dahil sa pagkonsumo ng karne, ang mga mandirigma ay kumbinsido, ngunit karamihan sa kanila ay gustong ay subasta. Ilan lamang sa kanila ang nananatili sa kanila. Kaya, ngayon nagaganap ang subasta na iyon. Si Yoda, na nanatili sa labas ng lungsod sa nakalipas na linggo ay babalik din sa lungsod. Pumunta siya sa labas ng lungsod dahil gusto niyang hanapin ang lupa at gumawa ng mga kaayusan. Si Yoda ay may mga espesyal na pribilehiyo na nagpagan sa kanya upang makakuha ng lupa. Ngunit ang lupa ay wala sa loob ng lungsod. Ito ay ganap na nasa labas ng mga lugar ng lungsod. Tungkol sa kaligtasan. Nalaman ni Sam na bukod sa mga hunting ground, walang mga hayop sa paligid sa lugar na ito at ang lugar na pinuntahan ni Sam nang dumating siya sa mundong ito ay mga hunting ground din. Ang gate ng lungsod na nakita niya ay isang likurang gate ng lungsod din, hindi ang pangunahing gate. Kahit na ang kanyang pangangaso ay ginawa sa isang maliit na bahagi ng mga hunting ground na ito. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan. Tila, ang mga hunting ground ay mas malaki kaysa sa lungsod. Gayunpaman, ang kaligtasan ng kanilang pabrika ay garantisado dahil si Yoda ay magiging isang kasosyo, siya rin ang namamahala sa kaligtasan at mayroon siyang ilang personal na gwardya bukod sa mga gwardya ng militar na maaari niyang italaga. Tungkol kay Sam, siya ang namamahala sa pagbibigay ng mga blueprint ng mga granada at ang mga makinang kinakailangan para sa produksyon. Kahit na wala itong gaanong pagpapabuti sa makinarya at produksyon, binibigyang prioridad din nila ang mga individual na artisan na maaaring gumawa ng ilang magagandang armas para sa individual na kasanayan. Ang karamihan sa kanila ay may ilang mga pressing machine na ginagamit para sa paggawa ng mga pangunahing armor para sa mga pinakamababang ranggo na sundalo na ibinibigay ng libre kapag sumali sila sa hukbo. Maliban doon, walang ibang makina. Sinimulan ni Sam na gawin ang hand press, at iba pang mga bagay para sa mga linya ng produksyon. Dahil, mayroon siyang production unit sa kanyang Divine Dimension, ang paggawa at pag-assemble ng mga makinang ito ay mas mabilis kaysa dati. Bukod doon, kailangan din niya ng ilang inscription master na maaaring gumawa ng mga inscription na kinakailangan at ang mga manggagawa upang mag-ukit ng Space Jade. Nalaman niya na ang Space Jade ay talagang madaling makuha sa bansang ito. Tungkol sa methane at ang decaying husk, walang paraan na magtatayo siya ng planta dito, sa mga unang yugto. Sa ngayon, mayroon siyang mga gas plant na ito sa kanyang Divine Dimension at siya lamang ang magsusupply ng gas. Pagkatapos lamang tiyakin na mapagkakatiwalaan niya ang dalawa pa, itatayo niya ang methane gas plant at ang decaying flame gas plant dito. Mayroon lamang isang lugar na may mga gas plant na ito at iyon ay ang factory zone ng lungsod ni Sam. Sa nakalipas na linggo, naglibot si Rana sa buong lungsod upang umarkila ng isang arkitekto para sa pagtatayo ng pabrika. Ibinigay ni Sam ang mga blueprint para dito. Sa katunayan, ang mga plano ni Sam ang siyang core ng buong negosyo, kaya kailangan niyang mamuhunan ng pinakamaliit na halaga ng pera dito.
Samantala, sina Yoda at Rana ay kailangang mamuhunan ng mas malaki kaysa sa kanya at kailangan pa rin nilang pangalagaan ang seguridad at ang pamamahala ayon sa pagkakabanggit. Ang trabaho ni Rana na maghanap ng isang arkitekto ay magiging mahirap kung ito ay normal na panahon, ngunit naging madali ito nang basahin ng arkitekto ang liham na isinulat ni Yoda. Dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Yoda, ang kanyang awtoridad at pangalan ay may parehong epekto ng isang imperial na prinsipe. Kahit na ang ilan sa mga imperial na supling ay walang parehong antas sa kanya. Maliban sa Crown Prince, ang iba pang mga prinsipe at prinsesa ay walang gaanong kapangyarihan kaysa sa kanya. Perks ng pagkakaroon ng isang makapangyarihang ama. Pagkatapos hawakan ang trabaho sa arkitekto, ang kanilang susunod na hakbang ay dapat na ang pagre-recruit ng mga tao para sa mga manggagawa sa produksyon. Ngunit maaaring maghintay iyon. Ang pabrika ay aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan upang ganap na may tayo. Mayroong isang consummate realm na arkitekto na gumagawa ng pagbid, ngunit hindi iyon nangangahulugan na matatapos ito ng madali. Nang gabing iyon, ang mga maharlikang supling ay dumating lahat sa arena ng palihim hanggat maaari. Hindi man lang sila nagdala ng maraming gwardya. Naghihintay si Rana sa entablado para sa kanila. Pagkatapos magpalitan ng ilang pagbati, sinimulan nila ang subasta. Ang mga casual fighter ay lahat ay isinubasta sa mga grupo ng 5. Ang mga rank fighter ay nireranggo ng hiwalay. Nang turn na ni Sam, ang laban ay medyo matindi. Gusto siya ng lahat at may isa pang lock dito, iyon ay sina Arman at Sam ay isinubasta bilang isang duo at kailangan nilang bilhin ang dalawa sa kanila. Sa ilang kadahilanan, hindi nila tila alintana at patuloy na pinapataas ang presyo na parang wala silang iba kundi pera. Sa hitsura nito, tila nakuha na nila ang pag-aproba ng kanilang mga miyembro ng pamilya upang bilhin siya, ngunit ang hindi nila alam ay rigged ang subasta. Walang nakakaalam na si Sam ay hindi lamang aliping mandirigma, sa halip ay siya ang kasosyo sa negosyo ng dalawang maharlikang supling. Gayunpaman, dahil kasosyo rin nila si Yoda, bibilhin niya siya ng walang kahit isang kasing ngunit simpleng mga salita lamang at dadalhin siya sa hukbo. Ito ay planado upang magpakita sa iba pang bahagi ng lungsod at maging sa mga maharlikang pamilya. Walang dapat makaalam na si Sam ay isang kasosyo sa negosyo sa dalawang noble naga. Hindi ito magiging mabuti para sa sinuman sa kanila. Pagkatapos matapos ang subasta, sina Sam at Arman ay dinala ni Yoda habang ang iba pang mga mandirigma ay dinala rin ng iba pang mga supling. Bago umalis, lumapit si Visuki kay Yoda at nagtanong. Yoda, paano kung ipahiram mo sa akin ang lalaking ito sa loob ng ilang araw? Ipinapangako kong ibabalik ko siya ng buo. Tiningnan siya ni Yoda at pagkatapos ay si Sam. Hindi siya tutol dito, basta walang kasalan o relasyon at ang pagbubuntis ay kasangkot, ang sex ay isang napaka-normal na bagay para sa lahat ng lahi ng naga. Ang kanilang pagnanasa ay kinukuha lamang bilang isang simpleng emosyon tulad ng sakit at kaligayahan, ipapakita nila ito na parang walang anuman. Tiningnan ni Yoda si Sam kung interesado siya, may ibinulong pa siya sa kanyang tainga, na ikinagulat ni Sam. Tila naintindihan ni Visuki ang sinabi ni Yoda at ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang i-circulate ang kanyang espiritual na enerhiya, nag-transform siya sa isang babaeng tao na may pink na flash. Nagulat si Sam. Ang sinabi ni Yoda, ay maaari siyang mag-transform sa isang anyong tao at walang pagkakaiba sa pakikipagtalik sa isang tao. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Alam niya na ang ibang mga lahi ay may mga paraan upang gawing anyong tao ang kanilang sarili pagkatapos maabot ang isang tiyak na paglilinang, ngunit hindi niya inaasahan na ang lahi ng naga ay maaaring gawin ito ng maaga. Kahit na kapag sila ay nasa nascent stage. Mayroon ding isa pang bagay na sinabi si Yoda sa kanyang mga tainga na nagpablangko sa kanyang isipan. Ang pinakadakilang kasiyahan ng pakikipagtalik ng mga naga ay tila hindi kapag sila ay nasa kanilang orihinal na anyo o humanoid form, sa halip ay nasa kanilang anyong tao. Hindi niya inaasahan ito, ngunit hindi iyon nangangahulugan na tatanggapin niya ito, direkta niyang tinanggihan ang kanyang panukala. Hindi siya ganoon kadaling makuha kahit na pisikal lamang ito. Nagkibit balikat si Yoda sa kanya at umalis silang tatlo, sumimangot si Visuki na parang isang batang babae na ginawa ng mali, nang inig si Sam sa pagpapakitang ito. Pagkatapos nilang magsimulang maglakad, hindi niya maiwasang magtaka tungkol sa mga espesyal na kakayahan ng pagpapalit anyo ng mga naga. Ang mga taong ito ay may 3 anyo na maaari nilang i-transform sa kalooban. Ang isa ay ang kanilang tunay na anyo ng naga na walang mga binti, magkakaroon lamang sila ng buntot ng ahas at ang kanilang tangkad ay magiging malaki at malaki. Ang pangalawang anyo ay ang humanoid form, na siyang anyo na kanilang gugugulin sa halos lahat ng oras. Hindi ito kukuha ng labi sa kanilang enerhiya at maraming bagay na maaari nilang gawin ng comfortable sa anyong ito, ang huli ay ang anyong tao.
Wala silang anumang kaliskis o anumang iba pang bakas ng pagiging naga, madali silang mapagkakamalang mga tao, kung hindi dahil sa kanilang natatanging aura. Kabanata 510. Ang tanging magandang bagay na nangyari sa pagtugis ni Visuki ay mas naunawaan niya ang mga naga at matututunan din niya ito. Ngayon, na ang unang hakbang sa kanilang plano ay tapos na, kailangan na nilang tumungo sa susunod na hakbang. Ngunit bago iyon, sina Yoda, Sam, at Arman, silang tatlo ay nagpunta sa tanggapan ng administrasyon ng lungsod, kung saan mayroon silang mga kinakailangang dokumento para sa rehistradong lupa. Ang bagong lupain na binili nila ay kasalukuyang nakapangalan kay Yoda. Dahil hindi maaaring bumili ang mga tao ng ganito kalawak na lupa sa paligid ng Imperial Capital, ito lamang ang paraan para makitungo sila rito. Pagkatapos kunin ang mga dokumento, napansin ni Sam ang isa pang bagay tungkol sa lahi ng Naga, sila ay talagang metikuloso sa gawaing administratibo at lahat ay dokumentado. Nalaman pa niya na mayroong sistema ng identity card, ngunit ito ay mas katulad ng isang crystal token na nagbibigay ng mga detalye tungkol sa iyo sa isang holographic projection. Ang sistemang ito ay medyo advanced. Hindi ito inaasahan ni Sam, akala niya na maliban sa mga luho ng mga naga at batay sa kanilang pagnanasa at iba pang mga kadahilanan, hinusgahan niya silang mas nabubuhay sa mas mabangis na panig kaysa sibilisado. Pagkatapos nito, ang susunod na hakbang ay ang pagpapatala sa hukbo. Dahil binili siya ni Yoda mula sa arena, pinakamahusay para sa kanila na sumali sa hukbo. Sa ganitong paraan, sina Sam at Arman ay magkakaroon ng bagong pagkakakilanlan sa kanila sa planetang ito at maaari silang malayang gumala kapag bumalik silang muli. Sa anumang kaso, si Sam ay mayroon ng sariling negosyo ngayon, hindi masamang ideya na magkaroon ng pagkakakilanlan at tirahan sa lugar na ito. Ngunit bago umalis, mayroon pa ring dapat gawin si Yoda, kaya sina Sam at Arman ay nananatili sa lugar ng konstruksyon ng bagong pabrika. Walang nakakaalam na ang lugar na ito ay ang negosyong kinasasangkutan din ni Rana dahil sa kanilang mga mata, si Rana ay tuluyang nawala pagkatapos ng auction sa arena. Sa kasalukuyan, si Rana at ang mga tauhan na kinabibilangan ng mga manggagawa, tagapaglingkod at ilang mga mandirigma sa arena ay nananatili sa lugar ng konstruksyon sa mga tolda. Ang unang bahagi ng konstruksyon ay isang malaking pader ng compound sa lupa. Ang lupa ay napakalawak para sa halos 500 ektarya, sinabi ni Yoda na nakakuha siya ng ilang deal dahil ang lupa ay nasa labas ng lungsod at naiwan itong nasasayang. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Sam ang transporter. Tinitingnan niya ang mga coordinate dito. May isa pang function sa coordinate system at iyon ay ang pagpansin sa mga coordinate ng kanyang kasalukuyang lokasyon. Hindi niya nagkaroon ng oras upang makita ito dati, kaya ngayon ay tinitingnan niya ito. Ang mga realm coordinate at planet coordinate ay naayos na lahat, ang tanging natitira ay ang mga coordinate sa loob ng planeta, kaya binuksan niya ang marking system upang makita kung ito ang function at hindi siya nabigo. Nang binago niya ang lokasyon at binuksan ang transporter, nakita niya na may pagbabago sa mga coordinate nang i-activate niya ang marking function. Maaari siyang lumipat sa kinakailangang lokasyon kapag kailangan niyang bumalik. Matapos ang lahat ay nagawa dito, ginamit ni Sam ang tulong ni Rana upang tipunin ang impormasyon at kaalaman tungkol sa planetang ito. Dahil si Rana ay kabilang sa pamilyang Golden Blaze na may malaking impluensya sa mga metal at hilaw na materyales, nakakuha siya ng first-hand na impormasyon tungkol sa mga mineral na yaman ng bansang ito. Bukod doon, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa bilang ng mga estado sa bansa, ang baybayin, at sa wakas ang bilang ng mga bansa sa planeta at iba pa. Pagkatapos nito, sinimulan ni Sam na pag-aralan ang heograpiya ng bansa at ang mga estado upang makita kung anong uri ng mga halamang gamot, prutas, hayop, at iba pang mga bagay ang maaari niyang makuha dito. Ang tanging panghihinayang ni Sam ay maaari niyang makuha ang mga hayop at halamang gamot at palagwin ang mga ito sa kanyang banal na dimensyon, ngunit ang problema ay kapag kailangan niyang gamitin ang mga hayop na ito sa kanyang sariling planeta. Dahil ang ilan sa mga hayop na ito ay hindi maaaring mabuhay sa isang kapaligiran na walang miasma. Ito ay medyo nakapanghihinayang, ngunit maraming mga hayop na maaaring mabuhay ng walang miasma, ngunit ang ilang mga lason na halamang gamot ay gagana tulad ng mga purple flame horses. Naging abala si Sam sa mga detalye upang mapakinabangan niya ang kapaligirang ito. Bukod doon, kailangan din niyang turuan ang mga bagong manggagawa kung paano gawin ang mga bagay sa pabrika. Kung sana ay nadala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan, mas madali sana ang mga bagay. Sinubukan ni Rana ang kanyang makakaya upang palihim na umarkila ng ilang manggagawa dahil ang mga teknikal na kakayahan na kinakailangan ay hindi gaanong mataas, naging madali para sa kanila na umarkila sa kanila.
Matapos silang turuan kung paano paandarin ang mga power hammer, ang lathe, ang grinder, ang cutter, at kahit ang pressing machine na gumagawa ng panlabas na shell ng granada at ang pagpupulong, ni-record pa niya ang buong proseso upang muli nilang mapanood. Pagkatapos ng isang linggo na ito, umalis sina Sam at Arman sa lugar kasama si Yoda upang sumali sa hukbo. Kasama nila, mayroong iba pang 78 bagong recruit. Lahat sila ay mga tao at karamihan sa kanila ay walang anumang bakas ng Naga bloodline sa kanila. Kaya, sila ay magiging mga cannon fodder sa frontline. Dinala sila sa isang transcendent stage beast, naglakbay sila ng 2 araw diretso at nakarating sa army camp. Ito ang pinakamalapit na hangganan sa Imperial Capital. Sa pangkalahatan, ang Imperial Capital ay nasa sentro ng bansa, ngunit hindi ito katulad nito, ang Imperial Capital ay matatagpuan sa hangganan ng 2 estado ng bansa, at ang lugar na ito na gray zone ay may ilang mga lungsod sa pagitan ng kapital at ng hangganan. Ito rin ang pinakaaktibong hangganan dahil ang kalabang bansa ay ganap na pag-alit at sinusubukang sakupin anumang sandali. Mayroong hindi bababa sa 3 mahahalagang pag-atake bawat taon at kahit na ang tiyempo ay hindi magbabago. Ang susunod na pag-atake ay magaganap sa loob ng ilang araw. Iyon ang dahilan kung bakit nagtuturok sila ng bagong dugo upang magkaroon sila ng sapat na cannon fodder. Sinamahan sila ni Yoda hanggang sa makarating sila sa kampo, ngunit pagkatapos nito, umalis siya sa lugar at ipinasa sila sa ibang tao. Sina Sam at Arman ay ipapasok sa batalyon ni Yoda kasama ang iba pa, ngunit sa aling kumpanya, walang nakakaalam. Maraming mga bagong dating na dumarating sa araw na iyon at lahat sila ay pinagsama-sama sa isang walang laman na lupa. Sa una, kailangan nilang irehistro ang mga pagkakakilanlan at pagkatapos nito, sila ay paghihiwalayin at itatalaga sa iba't ibang mga kumpanya at batalyon batay sa kanilang mga kakayahan. Siyempre, iyon ang orihinal na dapat na mangyari, ngunit sina Sam at Arman ay isinama sa batalyon ni Yoda kahit bago pa iyon. Kaya, ang ginawa lang nila ay naghintay para sa pagpaparehistro ng pagkakakilanlan at pagkuha ng id crystal token. Sa pamamagitan nito, sina Sam at Arman ay opisyal na nagkaroon ng pagkamamamayan sa kaharian ng Naga na ito. Maaari silang malayang gumala sa bansang ito kahit papaano. Kahit na sina Sam at Arman ay mga nascent stage cultivator, sila ay nakatalaga pa rin bilang mga sundalo. Sa madaling salita, ang average na sundalo ay may paglilinang ng Great Realm sa lugar na ito, ngunit hindi nila maaaring bigyan ng mas mataas na ranggo ang isang cultivator na sumali pa lamang. Kaya, mayroong ilang mga espesyal na batalyon sa hukbo kung saan ang mga nascent stage na sundalo ay itinalaga at si Yoda ang naging battalion commander ng ganoong batalyon kahit na siya ay isang initial stage pre-transcendent cultivator. Pagkatapos itinalaga si Sam sa batalyon, o mas tiyak sa kumpanya na may higit sa 100 miyembro, kabilang siya at ang 9 na iba pang mga newbie, hiniling sa kanila na magpahinga para sa araw. Kinabukasan, maaga sa umaga, tinawag ang kumpanya para sa pagtitipon. Matapos kunin ang pangkalahatang pagdalo, ang natitirang bahagi ng kumpanya ay ipinadala sa pagsasanay, habang ang 10 mga newbie ay naiwan sa lugar ng pagtitipon kasama ang company commander. Ang company commander ay isa ring nascent stage cultivator ngunit sa late stage. Siya rin ay may mga lilang kaliskis ngunit ang mga ito ay napakaliit sa kulay na halos malapit sa puti. Tumingin siya sa mga newbie at sinabi, "Ang Nascent Battalion 1, kung saan kayo ay bahagi na ngayon ay isang espesyal na batalyon sa buong base. Dahil ang batalyon na ito ay ginagamit upang basagin ang mga newbie na sumali lamang sa hukbo pagkatapos nilang maabot ang nascent stage. Sa batalyon na ito, makakatanggap kayo ng malawak na pagsasanay bilang isang sundalo at ang kinakailangang disiplina ay ituturo sa inyong mga ulo. Sa pangkalahatan, ang isang nascent stage cultivator sa middle stage o late stage ay magiging karapat-dapat na maging isang company commander at ang pre-transcendent stage cultivator ay maaaring maging isang battalion commander at tanging isang transcendent stage cultivator lamang ang maaaring maging isang regiment commander na ibinigay din na mayroon silang lahat ng mga kwalifikasyon at kinakailangang merito. Dahil ang isang normal na sundalo ay sumali kapag sila ay isang Great Realm cultivator, ang promosyon ay hindi magiging komplikado. Ngunit para sa mga kaso tulad ninyo, ito ay medyo mahirap. Kaya, mayroong isang tiyak na hanay ng mga panuntunan na kailangan mong sundin kung nais mong ma-promote at kung maabot mo ang ranggo ng company commander, alinman sa iyong itatalaga bilang isa o ipapadala sa isa pang normal na batalyon upang gampanan ang papel. Narito ang mga panuntunan tungkol sa inyong pananatili at ang mga promosyon, mas mainam kung matindaan ninyo ang mga ito sa puso ngunit kailangan ninyong gawin ito sa inyong break time. Kaya ngayon, kailangan nating makita ang inyong mga kakayahan, kaya lalaban kayo laban sa mga pinakahuling kandidato na dumating bago kayo para makita iyon. Maghanda para sa laban.